22 years ago, nagbabala ang BIR. Sinabi na sa mga taxpayers, lalong-lalo na ikaw na CPA. Kung bago ka lang, panoorin mo to. Okay? Nagbabala na mayroon silang impormasyon na ang mga taxpayer sa Pilipinas ay gumagamit ng hindi authorized. Hindi ho authorized ng BIR. Wala namang nire-respeto ang BIR kung hindi tax code. Ibig lang sabihin ng BIR, Oy, Mr. Maestro, hindi namin authorize yung financial statement na yan. Meron kaming sinusunod na sariling financial statement. Kasi itong sinusunod nilang financial statement, ang tawag yan, tax shield. Ibig sabihin, pag nakita nila yung tax shield financial statement mo, chances are nasa last priority ka. May tinatawag na top priority, yun yung unang-unang ini-issuehan ng mga letters of authority. Marami yan, 70,000 people yan sa loob ng isang taon. Ganon kadami yung ino-audit ng BIR. Mapupunta ka dun sa below 70,000. Pang 70,001 ka. O edi ang chances na ma-audit ka, malayo na. Kasi yung 70,000, mahirap nang i-audit yun eh. Hindi nila kayang tapusin sa loob ng 3 taon yung audit ng 70,000. Every year, nadadagdagan ng 70,000, 70,000. So, may mga seminar ako about stop receiving, repeating BIR letter of authority. Ito yung sikreto. Gumawa na ako ng libro. Bago kayo maniwala sa mga CPA, sabi ko nga, yung CPA mo, katulad kanina, may meeting ako, sabi ko, yung CPA mo ang source ng damages eh. So, sa ginawa niyang financial statement, ano damages mo? 8 million. O mag-share ba yung CPA mo sa pagbabayad ng deficiency tax? Hindi. O, poproteksyonan mo ba yung CPA mo? Siya yung dahilan kung bakit may 8 million deficiency tax ka. O, may ganun ang tanong ko eh. So, sino ba poproteksyonan mo? Sarili mo. So, para matigil na yung nangyayari sa mga accounting, alam nyo naman, may sindikato sa accounting, minabuti ko na ipakita, ayoko sana ipakita kasi ito ay secret ng aking pamilya. Ito na, bibigay ko na sa inyo, nagawa ako ng libro, kung sino ho yung gusto, andi dito ho yung sekreto ng tax shield financial statement. Ibig ko lang ho sabihin, kung hindi angkop dito sa ipakikita kong rule na 22 years ago, pinormulate na ng BIR. Bakit walang nag-follow? Hindi marunong yung ating educational system na gumawa ng tax basis o tax shield financial statement eh. So ito ho yung rule. Ayan. 22 years ago, sabi rito, meron daw accounting method to be used by taxpayer for internal revenue purposes. So may separate accounting method ang mga taxpayer. May sariling accounting method ang mga CPA. Ang tanong, mga taxpayer, susunod ba kayo sa accounting method ng mga CPA? The answer is no. Kasi nga, may utos. Ano yung utos? Mayroong accounting method to be used. Okay. So, pag hindi mo siya ginamit at nakita ng BIR na hindi mo ginamit yung accounting method na hindi ho sila nagre-require eh. Nasa section 43 ng tax code, papakita ko sa inyo. Sabi rito, it has been observed that there are taxpayers who file their tax return under accounting method that is different from the method followed in keeping their books of accounts. This practice is devoid of legal and legal basis. O maliwanag na. Maliwanag na. Ano ang pinagkukunan ng strength ng accounting method? Nasa section 43. At ang section 43 ay tax code. Ang tax code ay batas ng Pilipinas.
Yung ginagamit naming mga CPAs, ako CPA ako, anak ko CPA si Maris, ang tawag diyan guidelines. Hindi ho sila batas, guidelines lang. So if there is a conflict between tax code at yung guidelines na ang tawag ng mga CPA, generally accepted accounting principle. O, imaginin mo na lang, kung generally accepted yan, bakit hindi ina-accept ng batas? Tanungin mo yung sarili mo doon. At saka Philippine Financial Reporting Standards. Yun yung bago eh. Bakit kung Philippine Financial Reporting Standard, may nire-recommenda ang BIR for internal revenue purposes. O, di sabi ng BIR, anong gagawin natin, Mr. Maestro? Simple lang. Ito yung accounting method na strictly pinagagamit sa taxpayer. Siyempre, ikaw taxpayer, kung strictly pinagagamit sa'yo yan, uutusan mo yung CPA mo. Oy, CPA, ako nagbabayad sa'yo. Milyong-milyong piso binabayad ko sa'yo. Yang ginagawa mo ang nagiging dahilan kaya ako nagkakaroon ng deficiency tax. Ang deficiency tax ay damage. Ang damage, ibig sabihin, kung kukumpara natin sa isang tao, yung tao hindi kompleto, walang kamay, o may damage. Walang paa, may damage. O kaya, kikita mo kompleto, may kaserean sa ulo, o damage pa rin yon. Ganon yung nangyayari sa isang taxpayer na hindi gumagamit ng accounting method na inuutos ng BIR. O, ituloy natin yung sinasabi, 22 years old. So, ipinatitigil. Sabing ganon, itigil nyo na yung practice na yan immediately. 22 years ago, pinatitigil immediately. Pero palasak pa rin, common pa rin, yung ginagawa ng mga CPA na ang tawag ko nga hindi generally accepted kasi hindi siya ina-accept for income tax purposes. Generally, common mistakes. Gusto ko lang liwanagin sa inyo, ang pag-o-audit sa inyo hindi nagsisimula sa pag-receive ninyo ng LOA. Tandaan nyo yan. Kasi ang unang ino-audit ng BIR ay yung financial statement mo. So kung hindi ka sumunod doon sa accounting method to be used by taxpayer for internal revenue taxes, audit ka na kagad. So ano yung accounting method? So binanggit dito yung dalawang klase ng accounting method. O isang GAAP, ayan, naliwanag yun. May difference daw between tax code at saka GAAP at GAAS. Sabi rito, yung income tax return mo, other return for that matter, co-conform sa tax code and rules and regulation. Ano ba nakakabit sa income tax return mo? Di ba financial statement? O pag-uusapan natin, meron na ata akong video na dyan sa aking YouTube channel, Tax Specialista, diniscuss ko bakit ang BIR ay nag-require noong 2010 ng Statement of Management Responsibility. Unang-una, para hulihin yung pipirma ng Statement of Management Responsibility dahil nakasulat doon na yung financial statement niya ay in accordance with the tax code. Tapos, yung laman ng libro, hindi in accordance with the tax code. Huli na kagad. Actually, itong hawak kong deficiency tax assessment, 37 million ang disparity between books of accounts at saka yung revenue na dineclare sa financial statement tsaka annual income tax return 1702. Ayokong mangyari yan sa mga Pilipino. Baguhin nyo na ho yung accounting method nyo at magsisimula ho yung pagbabago ng accounting method nyo kung i-inform ninyo ang Secretary of Finance ng tamang format, tamang style, at contents ng inyong financial statement. Kasi sa financial statement, doon makikita yung sinasabing accounting method to be used by taxpayer for internal revenue purposes. Mahal kayo ng BIR as an organization, ha? Pero yung mga tao sa BIR, questionable kung mahal kayo. Kaya nga ang sabi ng BIR, as an organization,
sabi, gamitin nyo yung tax shield financial statement. Ito pong pag-aaral natin, 4 parts ho ito, 4 parts video. So, samahan nyo ako sa part 2, part 3, part 4, at wag ho nyo kalimutan na yung POS, CRM, yan po ay very, very bad investment po ninyo kasi nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na proteksyonan ang karapatan ng isang taxpayer na binigyan ho ng 1 billion penalty dahil ho sa paggamit ng POS at CRM. Pag-aralan ho natin yan sa mga susunod at na video natin. Wag ho ninyong kalimutan na mag-like o kaya mag-subscribe. Okay? Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.